Ayan. So ito na, mga kababayan, no? Pag-uusapan na natin itong tawag dito sumon, no, galing sa Batangas sa kasong civil libel, no, ni Leandro Libiste na 110 million kay Yusek Claire Castro. Naku, 110 million. Bakit may sumon si Attorney Claire? Ito na, Ma'am Berhincita Mediante, Rick Compa. Ayan, may galap shoutout po kay Ma'am Jocelyn Barcina. Ito po mga kababayan ha. Ang ating pag-uusapan ay patungkol nga dito ngayon kay Leandro, na kaya nagkaroon po ng sumon si Yusek Claire kasi po mga kababayan, kinasuhan po ni Leandro Libiste si Yusek Claire ng civil libel, na kung saan nag-react kasi itong si Yusek Claire sa kaniyang vlog, no, hindi po sa trabaho niya sa sa PCO, no, sa Malacanang, hindi po 'yun, wala po yung kinalaman. Itong kasong ito ay ifinail ni Leandro sa pamamagitan ni Attorney Topacio na nagkakahalaga ito ng 110 million, mga kababayan. Civil libel, no? Ang sabi pa nga ni Leandro, ang kasong ito ay nagkakahalaga ng 110 million ay itulong daw niya sa mga naapektuhan dito sa mga ghost at substandard flood control. So kung makuha daw niya itong bayad ni Yusek Claire kay sa 110 million na civil libel, ay itutulong daw niya ito sa mga apektado dito sa mga ghost and substandard project, no, ng flood control, yung mga biktima, no, mga apektado. Mamarites Mosni, hello po, and kay Mushin, ayan, totoo ba yan na makukulong? Na ito, pag basahin po natin, no, mga kababayan, itong sumon ngayon na inilabas. Ito po, galing po ito sa GMA ha, GMA News po yan, mga kababayan, no. 3 hours ago. Ayan po, court order, no, Batangas. Ayan, case number, ayan, Claire Castro, kay Leandro Libiste. Ayan na, Leandro Ligarda Libiste. So mga kababayan, lahat po ng ating mga content dito, reaction, ay may mga sources po yan, no? Hindi po ito paninira, hindi po ito fake news. So ngayon mga kababayan, basahin ko lang po. Balayan, Batangas, court issues summons against Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro over the civil suit filed against her by Batangas 1st District Representative Leandro Libiste. Courtesy Office of the Representative Leandro Libiste. So itong picture na ito mga kababayan, galing ng GMA sa opisina ni Leandro Libiste. So ang nakalagay po dito, basahin ko lang po ha mga kababayan. Ayan, Republic of the Philippines. Ayan, Republic of the Philippines 4th Judicial Region. Regional Trial Court Branch 11, Balayan, Batangas. Leandro Antonio Ligarda Libiste, pagbasa, plaintiff. Ayan, plaintiff versus Clarissa Angeles Castro Sisyong. So Sisyong pala ang asawa, no, apelyido ng asawa ni Yusek Claire Castro. Order raffled to this court on January 28, 2026 is a verified complaint filed by the plaintiff Leandro Antonio Ligarda Libiste through his counsel against defendant Clarissa Angeles Castro Sisyong for damage under Article 33 of the Civil Code. Plaintiff phrased that after due trial, he be awarded 100 million as moral damage, tapos 10 million as exemplary damage, and 1 million as attorney's fee and the cost of suit. So, kumbaga 111 pala ito, mga kababayan. No, kasi 100 million moral damage, tapos 10 million exemplary damage, tapos 1 million bayad sa attorney. Naku, magkakapera si dito si Topacio. Sakali, mga kababayan. 111 million. Naku po,
Diyos ko po, magkakapira. Ay, Diyos ko, sana all. Mga kababayan, naku, Yossi Clear, patay tayo dyan. Saan ihanap ng 100 million nito? Putang ina. 100 million ang makuha ni Leandro Libiste. Ulitin ko ha. Mama Georgia, hello po ng Japan. Ito, be awarded 100 million as moral damage. Tapos, 10 million as exemplary damage. And 1 million as attorney's fee and the cost of suit. Galing sana all. 1 million, galing. Pasya, go mo na yan. The court gives due course to the explain. The branch clerk of court is ordered to issue summons in accordance with the existing rules. Considering that defendant of office address is a second floor of the new executive building Malacañang compound, Jose P. Laurel Street, San Miguel, Manila, as alleged in the complaint. He is directed to apply the guidelines laid down in OCA Circular Number Uniform Procedure in the request for serving of court process outside territorial jurisdiction and clarification of Section 10, Rule 141, Revised Rule of Court in serving a copy of summons to the defendant. Nako po, mga kababayan. Nako, saan kaya daan? Sabi kasi ni Leandro, ito dang 100 million ay itulong niya sa mga biktima dito sa mga flood control ghost project at yung mga substandard, yung mga nabiktimahan sa baha, yung mga nabahaan kasi dahil sa sira ng mga flood control project, itutulong daw niya itong 100 million. Sana all. Diba? Let a request to serve court process be sent to the Office of the Clerk of Courts, Regional Trial Court of Manila, which has jurisdiction over the address of the defendant. So sa Malacañang pala ito ipapadala. Second floor of new executive building Malacañang compound. Plaintiff counsel is directed to submit a notice of appearance in compliance with the Rule 13A of the amended Rules of Court. It is so ordered in Chambers, January 28, 2026 by Ginaline Gainsa Tang. Ayan, ang presiding judge, si Ginaline Gainsa Tang. Ito yung mga kababayan nakalagay. Oo, totoo yun. Apas Jerry, Sir Apas Jerry, totoo po ito. Ito po ay galing mismo sa, pasensya po kayo kung baliktad para hindi kayo mahilo magbasa. Ayan, baliktarin natin mga kababayan. Imposible namang hindi ninyo ito mabasa. Ayan po, galing po yan mismo ng Regional Trial Court, no? Sa may Clarissa Angeles Castro. Ayan, at kay Leandro Antonio Ligarda Libiste. So, yun po mga kababayan, totoo po yan. Galing po yan sa GMA News mga kababayan. Ako, nag-react lang tayo. Diyos ko, kapag itong kasong ito mga kababayan ay hindi malusutan ni Yossi Clear, kapag itong kasong ito ay hindi niya maipanalo, naku po, paldong-paldo. Paldong-paldo si dito, mga kababayan, si Topacio. Nako, 1 million ang attorney's fee, tapos 10 million itong exemplary damage, tapos 100 million itong moral damage ni Leandro. Totoo yan, nakapost na yan sa Facebook. Diba? Kaya naku mga kababayan, Diyos ko po, eto na nga yung ating sinasabi na kaya yan ni Attorney Claire Castro. Sabi ni White Shadow, naman, Diyos ko, ito sa mga hindi nakakaalam, si Yossi Claire Castro po, mga kababayan, ay isa pong trial lawyer yan. Oo. So, sabi nga ni Yossi Claire Castro, mga kababayan, na tawag dito, bago siya nag-react ay mula ito sa bunganga
ni Leandro, nireaksyonan niya. At saka, itong salitang moral damage, meron ba siya nun? Kasi ang tanong mga kababayan, sa ginawa nilang pangluloko at abuse of power para magkakuha siya ng prangkisa dito sa solar niya, walang moral ito. Walang moral mga kababayan. Yung sabi nga ni Lito Atienza, paano nagkaroon ng bilyon? Saan galing ni Leandro itong bilyon niyang puhunan dito sa Solar Philippines? Anong pinagkukuhaan niya? Biruin mo 1 million lang ang puhunan, tapos nung binasa niya ulit itong kontrata naging 1 billion na. Yan nga ang ma-question ngayon mga kababayan. Yan ang malaking katanungan ngayon sa binulgar ni Lito Atienza. So, ang una daw kontrata na kanyang nabasa ay 1 million lang ang puhunan dito sa solar na to. Noong hindi daw niya ito pinirmahan, mga nakalipas siguro na ilang araw, pagbukas daw niya ulit, ang puhunan 1 billion na. Kaya ngayon napatanong siya, saan galing ang 1 billion? Paano magkakita ng perang 1 billion si Leandro, sa ganyang murang edad, wala naman siyang negosyo na katulad sa negosyo ni Villar at ni Enrique Rason, ni Ramon Ang at nitong mga Gukong We, ni Lucio Tan. Hindi naman siya kasali sa business tycoon sa Pilipinas. Yan ang isa sa mga katanungan, mga kababayan. Paano nagkaroon ng 1 billion na puhunan? Wala naman, hindi naman kasali sa Forbes top businessman tycoon sa Pilipinas itong si Leandro. Kaya yun ang sabi ni Lito Atienza. Paano nangyari na nagkaroon ka ng puhunang 1 billion? Saan mo kukunin yan? Yakult everyday okay. Ma'am Jocelyn, mega love shout out. Kaya sa totoo lang mga kababayan, si Yussi Claire Castro, trial lawyer yan, no? So kung ano man ang kanyang niyayaw-yaw dyan sa kanyang vlog, kung ano man ang kanyang reaksyon dyan sa kanyang vlog, alam niya ang ginagawa niya. Kung ang mga lawyer nga nakilala natin pero bastos ang bunganga, hindi nga nadidisbar. Sige nga, si Lorena Guanzon nga, nagmumura, nagsisigaw-sigaw na doon sa Rockwell, na disbar ba? Sino pa? Yung mga lawyer dyan na mga bastos, ang bunganga. Diyos ko naman, mga kababayan. Sabi ng mga DD shit, malita daw na pera ibayad kay Lipiste. Ayan na naman, di ba? Mamlilito nini. Ayan na naman, sasabihin na nila, kayang-kaya ni Auntie Claire yan. Diyos ko, isang malita lang, dalawang malita lang galing sa obrero ang tawag doon, Aguado Street. Hihingi lang yan kay Romualdez, bibigyan ng dalawang malita yan, makabayad na agad yan. Kung ako kay Yussi Claire, kung ako din sa sitwasyon ni Yussi Claire, kung ako may binigyan ng dalawang maleta, bakit ko ibabayad? Kung trial lawyer naman ako at kaya ko namang ipanalo yung kaso na yan, di ba? Oh, Diyos ko naman, mga kababayan. Ganun lang kasimpol yan. Kung ako i-isyuhan na binigyan ako ng dalawang maleta ni Romualdez galing kay Saldico, bakit ko ibabayad kung kaya ko namang ipanalo ang kaso na yan? Diba? Tandaan nyo mga kababayan, trial lawyer si Yussi Claire Castro. Diba? Oo, lamok. Ka. Dalawa pa. Naku, buti pa ang lamok. Nagkantutan habang lumilipad. Diba? Ma'am DC, Diong Laya, mega love shout out. Diba, Sir Henry? Sabi naman ni Attorney Claire, siya na mag-lawyer sa sarili niya. Pwede yun. Pwede yun mga kababayan. Sa mga nagtatanong, pwede ba yung ganon na pwedeng ikaw na ang mag-abogado sa sarili mo? Pwede. Nangyari na yan kay Apo Lakay. Diba? Ma'am Guro, ako USA, totoo po yun. Dito nga sa baba namin may mga langaw na nagkantutan lumilipad. Magkadikit. Ngayon lamok nakikita ko. Diba si Apo Lakay, si Marcos Sr. Na ipanalo niya ang kanyang sarili bilang abogado sa kanyang sarili. Bihira lang mga kababayan yung ganun. Ikaw yung tatayong abogado sa sarili mo. Wala pang gumaya niyan.
Mula kay Marcos Sr., wala pang nakagaya niyan. Maskin si Digong, mayor ako, piskal ako. Eh, yun, nakulong. Mag-antay na lang tayo mamatay bago makauwi. Diba, mga kababayan? Kaya, si Claire Castro, ito mga kababayan, based sa aking pagkakaalam, matalino. Matalino si Yusek. Totoo lang, pitiks-pitiks lang yan. Yung mga ganang isyuhan, no? Kasi ako hindi ako abogado, ha. Wala akong alam sa batas. Pero based sa aking obserbasyon, no, sa aking opinion, mga kababayan, pwede mong kasuhan yung isang tao na nag-react kung ikaw ay pribado. 'Di ba? Simple as that. Mga kababayan, kung katulad kay Ma'am Lily Tonini, isang private citizen. Ngayon, nakita ko na ganyan ang picture niya sa Facebook. Private citizen yan, hindi politician, hindi businessman, hindi rin influencer. So, ang tawag sa inyo, pribadong mamamayan, private citizen. Ngayon, kung ikaw ay isang private citizen, siniraan kita, minura kita, binalandra ko yung mukha mo, pinahiya kita, iyon ang malaking kaso, mga kababayan. Wala ka talagang panalo doon. Paldong-paldo. Kung mag-offer yan ng 1 billion cyber libel, putang ina, mamumulubi ka. Kasi pag mga ganyan, katulad sa inyo dyan, sa comment section, mga walang mukha, minsan yung iba dyan walang mukha, ang tawag dyan, private citizen. No? Hindi ka politician, hindi ka businessman, hindi ka influencer, hindi ka rin artista. So sa madaling salita, ang tawag sa inyo ay mga private citizen. So ngayon, kapag isa sa inyo dyan ay binaboy, pinahiya, binalandra ang mukha, at hindi naman kilala sa mundo, hindi naman kakilala sa social media, may possibility na talagang mamumulubi ka kung pag yan ay magkaso sa iyo ng cyber libel 1 billion or 2 billion. Oo. Mga kababayan, talagang mahihirapan kang ipanalo yan. Pero dito sa case ni Leandro, kuda siya ng kuda sa media. Kung ano ang kinuda niya, yan yung nireaksyonan ni Yusek Claire. So, saan banda dun ang civil libel? Ang lahat naman ng nireaksyonan ni Yusek Claire ay nanggaling sa bunganga ni Leandro. Diba? Okay lang sana kung si Leandro ay private citizen, hindi politician, hindi artista, hindi social media influencer, hindi businessman, hindi philanthropist. Ikilala siya. Maingay ang pangalan niya. Mula sa tatay niya, sa nanay niya, sa angkan nila, kilala sila sa media at sa sambayan ng Pilipinas. Kaya kung makatanggap man sila ng masakit na salita, common na yan. Huwag maging balat sibuyas. Oy, nagpolitiko ka pa. Natural sa politician at sa business area or sa business world at sa politics world, may mga ganyan. Diba? May mga ganyan. Huwag kayong mag-expect na, Diyos ko, tumakbo kang kongresista. Bakit? Nung tumakbo ka ba sa Batangas bilang congressman, wala kang kalaban? Kaya imposible na ang kalaban mo, hindi ka nilait niyan. Diba? Ganon yan. Ako nga, vlogger lang ako. Hindi naman ako artista. Hindi ako politiko. Ang dami kong ang basher. Diba? Pag pinatulan ko isa-isa yung basher na yan, masasaktan lang ako. Diba? Mai-stress lang ako. Kaya maraming salamat sa mga basher. Kakatulong sa atin nanood yan. Sa habang nanood sila dyan, kumikita tayo may ads. Diba? Ganon yan, mga kababayan. Diba? Okay lang sana kung si Leandro ay pribado. Politician siya, businessman pa. So malamang makilala ka talaga. At saka, Diyos ko, mga kababayan, si Yusek Claire pa ba, underestimate natin. Abogada yan, trial lawyer pa. Cum laude pa. Alam niya ang ginagawa niya. Diyos ko, ayaw ko na mag-say. Alam niyo, mga kababayan, wala na akong ibang i-explain pa. Wala na akong ibang sasabihin pa. Pag sinabi mong trial lawyer yan, pag sinabi mong abogada yan, pag sinabi mong cum laude yan, alam mo na ang consequences dyan. Alam niya ang ginagawa niya, alam niya ang pinasok niya, alam niya ang consequences ng ginagalawan niya. Do you think si Yusek Claire hindi handa sa mga ganyan? Pumasok ka bilang palace press officer.
undersecretary. Tanggapin mo kung ano ang batikos, demanda, bato, panlalait, paninira sa'yo kasi nga palas press officer ka. Ang trabaho niya ay nasa PCOO, Presidential Communication Office. So, tanggap ni si Clear yan. Hindi naman niya tatanggapin yung trabaho na yan kung hindi siya handa at hindi niya alam yan kung ano ang mangyayari sa ganyang kalakaran. Alam na natin yan, mga kababayan. Kaya like po kayo. Pantay po natin yung like. Diba? Alam ni si Clear yan. Diyos ko naman. Hindi tatanggapin ni si Clear Castro yung trabaho na yan, yung offer sa kanyang yan, kung hindi niya alam ang consequences or future. Mga kababayan, kaya kung ako man ang tatanungin, wala na ibang i-explain, oy. Alam ni Yusik yan. Diba, mga kababayan? Diyos ko, pumasok ka bilang Palace Press Officer, PCOO pa. Alam mo ba ang ibig sabihin ng PCOO, mga kababayan? Ha? Alam niyo ibig sabihin ng PCOO? Presidential Communication Office. Lahat ng batikos, lahat ng reaksyon, lahat ng tanong, ikaw yung sumasagot. Media. Nandyan sa'yo umiikot ang media. Alam ni UC Clear yan, Ma'am Alma Caule. Diba? Oo, diba, Ma'am Ima Batikos? And kay Ma'am Maria Pipaliso. Maniwala ako kay Leandro, sabi lang niya yan. Kaya sa totoo lang, mga kababayan, wala yan. Sabi nga ni UC Clear nung in-interview siya ng GMA patungkol dito sa pagsampa ni Leandro, sabi niya, dapat nga kung tutuusin, ako magkakaso din sa kanya eh. Pagkatapos niyang mag-react, sabi nga ni UC Clear, may pang-counter agad si UC Clear. Sa totoo lang yung sabi niya na si Boying daw hindi niya kasuhan kasi ginagalang niya, kasi kaibigan ng nanay niya. So ibig sabihin ba si UC Clear kakasuhan niya kasi hindi kaibigan ng nanay niya, hindi niya ginagalang? 'Di ba? Yun lang naman, mga kababayan eh. Kasi kung tutuusin, una si Boying pumuna dyan. Nag-react lang si UC Clear sa puna ni Boying. So bakit si Boying hindi kinasuhan? Bakit si UC Clear ang kinasuhan na nag-react lang? Kasi ganito yan, mga kababayan. Hindi po tutubo ang gulay kung walang ugat. Kung walang puno. Imposible naman na tutubo siya galing sa dahon. Hindi naman yan cactus eh. 'Di ba, mga kababayan? Hindi mabubuo ang isang pananim kung hindi magkaroon ng puno. Kasi kung ikaw tatanungin, kakasuhan mo yung dahon, pero yung puno hindi. So nakakapagtaka. Sino ba ang umpisa? Sino ba ang punot dulo dyan? Si Boying. Kasi si Boying ang nagbulgar niyan. Nireaksyonan ni UC Clear itong mga statement ni Boying sa pagbubulgar. So ngayon kinasuhan niya si Yusik, samantalang si Boying naman unang naglabas. Yan ang tanong. 'Di ba? Yan 'yun, mga kababayan. Wala na po ibang sasabihin. Basta ang sinabi ko lang, hindi kailangan ni UC Clear magbayad diyan. UC Clear Castro is a trial lawyer at cum laude. Matalino siya. Alam niya ang ginagawa niya. Alam niya ang kanyang trabaho. Pinasok niya yan. Alam ni si Clear yung kanyang kahinatnan kay tinanggap niya ang posisyon na yan. Diba? So, yun lang po mga kababayan. Yung reaksyon natin dyan kay UC Clear Castro.